Nagluluto ako ng bangus. Sa loob niya ay recados na ginawa ni Mrs. T. Sinaksakan ng sibuyas, bawang at kung ano ng mga recados pa na pampasarap. Nakakapaglaway. May kamatis pa yata. Ito niluluto ko to. Ito yung tira namin na marami kaming bangus. 6 yata yung niluto. Ito yung 2 natira. 4 ang niluto, 2 natira. At ito, minabuti kong lutuin na rin ngayong Canada Day. Alright, take 2. Hindi ko alam sa inyong mga cook paano ba niluluto yung tagiliran. Ang ginawa ko, tinagilid ko na lamang itong malaking bangus namin sa pamamagitan ng pagsapota ng mga spatula sa tong pangsipit natin. Kaya gumawa nga pala ako ng pancake para sa pamilya kanina. Kaya patok na yung pancake ko. Magaling na ako mag-pancake mga kaibigan. Ito na lamang. Sana mag-work ito. Oops. Nakakatulong din ang ginagawa ko sa pagigrill. Konting alam ko sa pagigrill. Ginagamit ko ang takip para maluto yung internal niya. Pero kailangan gabay dahil siyempre, gusto nyo talaga yung open, diba? At mukhang importante maluto yung loob, diba? Kaya, ang kagandahan nitong grill, ay pwede nyo mapatay yung kalahati nito, isa, at pwede nyo itambak yung mga naluto nyo doon para still warm, pero hindi siya naluluto na. Kailangan pa rin bantayan. Alright, I think okay na to. Hindi okay, pero so ano sa tingin nyo? Kailangan ko pang painitan ito kasi parang hilaw to eh. Hindi naman hilaw kasi gusto kong may pagkatorta siya. Kaya pansin ko rin na kailangan ko maglagay ng oil. Okay, paminsan-minsan para I think yung oil nakakatulong sa pagluluto, di ba? Nakakatulong ng init. Ayun. Hindi lang ako magaling magluto. Isa pa ang kamay na gamit ko. Kaya dito ko na muna tatapusin, kaibigan. Don't worry, I'll take care of that. Okay? I think may nabibiling kong para mataas siya. Oh. Yung ganyan, nakatindig. Pero, should be fine. Happy Canada Day sa inyo mga kaibigan ko. At hope masaya ninyo may pinagdadaos ang araw na to. Alright, kaya at alalahanin, sana nakuha nyo na yung mga chores nyo kahapon dahil maraming sarado ngayon. Halos lahat sarado ngayong holiday. Kaibigan, welcome back. Just a quick video. Ito yung aking lumang-luma. Magte 20 years na yata to na miter saw namin. Ngayon, malakas ang hangin dito sa Calacan, Toronto, dito sa norte ng Toronto. At meron akong concern dito, yung aming bakod sa likod bahay ay tinalian ng aming kapitbahay ng tali para sa kanilang tolda. Naging mabay tayo, hinahayaan ko. Pero yung constant na pull ng string, lalo pat malakas ang hangin, kahit anong tibay ng inyong bakod, eventually rurupok yun, maglulus yun. Parang ngipin, di ba? Pag lagi nyo inuuga, kahit katiting na uga, kung araw-araw, maya't maya, maglulus ang inyong ngipin. Ganun din ang poste, kahit anong tibay nito. Kaya, luma na yung aming poste, pero tatagal pa talaga yon. Kaya, kinausap ko siya, yung nakatira doon sa likod. Okay naman, sibilisado tayo, hindi nung kabataan natin na mainit lagi ang ulo. Sabi ko, alam mo, wala naman akong problema, pero concern ako dahil malakas yung hangin. Sabi ko, wala akong problema sa tolda mo, pero concern nga lang ako dito sa bakod dahil sabi niya, so may problema ka doon sa tolda dito sa aming pagkaka-attach ko. Sabi ko, well, kapag lang humahangin, not totally, sabi ko.
At dito ako nahiga, dito ako natutulog minsan sa likod, meron akong tent. Kaya alam kong nagkikrik siya kahit mahina ang hangin. Kaya imbis na pagbawalan ko siya, which is pwede kong gawin yun, pwede kong putulin yung string, gumawa ako at nakipagsabi ko sa kanya, kung hindi kalabisan sa'yo, gusto ko sanang mag-request na dahil wala akong balak na palitan yung poste sa ngayon, gusto ko na tungkuran yan. Pero ang tukod, dahil naglilin papunta sa inyo manggagaling ang tukod. Alam ko may mga bata kayo dyan, baka matalapid o kailangan nyo ng space. Wala daw problema yung tutukuran daw niya kung bibigyan niya ako ng kahoy. Kaya ito, alam niyo naman kaibigan, prepper tayo. Meron tayong bagong pressure treated 2x6, 2x8 ito. Okay, napakaganda niya, no? Sinisave ko to sa isang proyekto ko pero ngayon hinati ko 4 plus 4, 8. Kumuha na ako ng mga spare na nakakalat para ito isang kalan. So mangyayari niyan, pakita ko sa inyo madali. Let's see. Kung ang poste na to ay naglilin papunta sa atin, tutukuran. Napakasimple lang, di ba? Tukod lang, papakuan niya. Para hindi naman umatras, lalagyan nyo yan ng pansangga. Mangyayari niyan, nakasangga siyang ganyan. Nakasuporta. Assuming, let's just pretend na yan ay leaning towards you. Tutukuran mo yan. At yun na nangyayari sa aming bakod. Kaya again, ang pinakang solusyon yan ay ayusin ko yung poste. Kunin ko yung post, either putulin ko yung post, yung kusan yung rotted na at iba akong kulay, o kumuha ko ng bagong 4x4 at yun ang ilagay ko. Poste lang kailangan nyo rito, kahit anong luma ng bakod nyo, yun lang nag-hold sa bakod, kundi yung poste, yung pundasyon ang papalitan nyo or patitibayin ninyo. Alright, ito lang, madaling kwento lang at ilalagay ko to, itatawid ko to sa kanya at siya nang bahala. Alright, naiwasan yung mga ganong away. Nung kabataan ko, itong bago pa sila tumira dyan, yung may-ari ng bahay na yan, ginaway ko noon dahil merong pumuntang aso dito, nagpapahinga ako. Tapos dumiretso sa kanyang bakod, may gap yung bakod, may gap itong likod namin noon halaman lamang ang nagiging ang kanyang bakod. Pumasok siya sa halaman at mula doon nakapasok siya sa kanyang sa gate, tagliran ng gate ng kanyang nung kapitbahay ko. Sabi ko, i-leash mo yung aso mo at napunta dito, ayoko maging daanan niya to. Nag-away kami dahil imbis na i-recognize niya na nagkamali sila or just apologize, well, kina-challenge pa yung aking mga sinabi sa kanya. Kaya I got pissed off ng time na yon. Pero hindi na ngayon dahil mahirap na dahil hindi sa tumatanda tayo. Iba talaga pag tumatanda, nagiging mapayapa, pacifist. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. There are times na kailangan nyo magsalita. Ito yung mga bagay na kung may iwasan, then may iwasan, di ba? Iwasan nyo. Well, mukhang public service announcement yun. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.